hindi sinesecure si Zaldico, sino po yung sinesecure ng iba? Marami po eh. Yun po yung inaalam namin. Pero kumpirmado po yung isa, may 8 naka-assign sa kanya. Again, pinipilit yung isa may 8 naka-assign sa kanya. Kayo na humusga, bakit? Sir, so clarify, confirm na pupunta yung naka-assign na yun, yung personality na yun. Na-interview na po namin itong Biyernes, nag-voluntary, upon receiving the subpoena nung Thursday, nag-voluntary na po na pumunta. Kasi sinabi, yun po yung tama. Kung meron kang subpoena at hindi ka naman natatakot, wala kang tinatago sa batas, mas maigi po na pumunta ka ng kusa. Yon. So, pinatawag, etong sinasabi nila, nagpunta na daw. So, yun daw ang dapat. Kung wala ka namang itinatago, dapat nagpunta. 'Di ba? Hindi nga ganun, sir. Kasi, hindi na namin alam kung ano pinag-usapan ninyo. Hindi naman sa pinagbibintangan namin kayo na nambubutas kayo o kampi kayo sa mga magnanakaw. Pero, iba pa rin yung nakikita. Nagpunta, sino nakarinig? Tanong mo nga dyan sa media kung may nakarinig. Ganyan-ganyan yung nangyari sa ICI, di ba? Ano yung nangyari sa ICI? Inimbestigahan si Tambaluslos, executive session. Sila-sila lang nakadinig. Inimbestigahan si Sandro, executive session. Sila-sila lang din nakarinig. Sabi ipatawag sa Blue Ribbon, sa Senado, nang marinig ng buong taong bayan. Pambihira kayo. Diyan dapat imbestigahan, ayaw nyo. Dito, na kayo-kayo lang na hindi nyo dapat imbestigahan dahil ombudsman nga sila nagreklamo, nagagawa ng paraan. Yan nga po yung sinasabi natin. Although karapatan nyo yan, pero ang punto natin, pag gusto, may paraan, pag ayaw, ang daming dahilan. Nakikita nyo na, sir, kung bakit hindi pabor. Yan ang din na sinasabi ng taong bayan. Walang transparency dyan. Pag sa Senado yan, di pati yung pinatawag mo, pati yung sinasabi mo may taong 8, nadidinig ng taong bayan, magkakaalaman. Ang tanong, sir, ibabalik ko sa inyo yung sinabi ninyo. Although hindi mo sakop ang Senado, pero yan po ang naiisip ng taong bayan. Kung wala namang tinatago, bakit hindi ipabuksan sa Senado? Bakit hindi imbestigahan sa Blue Ribbon? Alam ko hindi mo masasagot yan, sir. Pero alam ko kung alam nyo kung bakit. Kayo, sa mga taong manunood, alam nyo kung bakit? Kasi we have the professional agents to investigate them. Meron din po kaming technologies to test yung truthfulness ng sinasabi nila. If they be willing to submit themselves to a polygraph test, meron po kami naka-ready din dyan sa forensics namin. So madali po kasi ang sa akin lang, Ang polygraph test, ang problema dyan, hindi tinatanggap sa korte. At yung polygraph test, of course, sino magsasabi niyan, kayo-kayo din lang. Ang gusto ng taong bayan, transparency. Ang isa pang problema, eto. Ikaw nagsasalita sa media. Yan ang conclusion mo. Paano yung 18 Marines? Unlike sa Senado, sa Blue Ribbon, makakasagot sila. pakiusap ko lang nga po sa tao, sana wag husgahan na magkaroon na kaagad ng sites because ang commitment po ng NBI, we will do it very professional and very transparent. Kung may mga bagay po kaming hindi namin mabanggit pa sa inyo because we are very careful na kailangan proteksyonan din namin po yung mga involved na tao po. Sir, eto masasabi ko, hindi natin masisisi yung taong bayan kung bakit naghuhusga, kung bakit nagtitake ng side. Kasi ang iniimbestigahan nyo ngayon, hindi yung nabigyan ng maleta, hindi kung saan napunta yung pera, kung nagamit ba ng tama yung pera. Ang iniimbestigahan ninyo, yung nagsasabi sila nag-deliver ng pera. Ngayon, kung gusto nyo imbestigahan yung 18K, okay lang. Pero sana imbestigahan din nyo yung kabilang panig para makita ng taong bayan, fair din kayo. Tama po ba o tamang-tama? Kasi kung puro 18K ang iimbestigahan natin, yung sa kabilang side, yung side nila defensor, nila attorney Baligod, tapos sasabihin nyo wag mag-take na sides. Magagalit ang taong bayan sa sinasabi mong ganyan. Paano sila hindi mag-take ng sides? Masisisi ba natin sila, sir? Director, kailangan po ba yung 18 Marines ang pumunta isa-isa or pwede silang i-represent ni Atty. Baligod? Mas maganda sila po. Kailangan po na sila yung sinupina. Bakit po? Sabi ko nga, kailangan i-test natin yung statement nila. Napakahirap nga po nito kasi yung isang pinagsamang sinumpang salaysay, 18 yung nagsasalaysay. So, dapat po siguro isa-isa. Kasi hindi naman pwedeng yung recollection ng isa, yun din yung recollection mo. Pag sinabi pong affidavit, sinumpang salaysay, that is your personal recollection of what you did. Kung ano yung nalalaman mo sa nangyayari. So dapat po, ikaw yung magsabi mismo, ano bang participation mo? Ako nagbitbit nito. Kasi binabasa natin yung salaysay, parang nangyayari tuloy, parang may mga hearsay na lumalabas. Ano po? So para hindi maging hearsay yun, it should be a personal account mo. Ano yung naalala mo, anong ginawa mo? Ako ho nagbuhat nito. Ako ho yung nag-drive nito na ganito. Okay, itong issue nila dito. Ang gusto nila, yung 18 Marines, imbestigahan isa-isa.
at mag-submit ng isa-isang affidavit. Una, tanong ko sa inyo, sir, ako'y hindi naman abogado. Kaya nga ako nagtatanong, baka mayroong mga manonood sa atin na abogado. Lagay nyo sa comment section kung tama ba itong sinasabi ni sir. Kasi parang, ngayon lang ba nangyari na sa isang kaso, kung sama-sama naman sila, na isang affidavit lang ang ipapasa? Kailangan ba isa-isa? Is this the first time na mangyayari yan? Yung sinasabi ba ni Sir naaayon sa batas? Yun ang issue doon. Pangalawa, medyo kasi mahirap yan kasi alam naman natin ang nangyayari ngayon. So mag-iisa-isa sila. Tapos, yung iba dyan, gagapangin. Tapos, isa-isa na affidavit. So, kunwari si Marine A, halimbawa lang, wag naman sana, napatay. Tapos kung ano-anong sasabihin patungkol sa kanya. Tapos babaligtarin yung affidavit. Or malagyan. Di ba? Kasi isa-isa na nga lang. Ang tanong, realistic ba yung sinasabi ko? Oo. Bakit realistic? Sinabi mismo ni Defensor, kausap namin. Ginagapang na nga sila. May threat sa kanila. Pangalawa, nag-aalok na. Name your price. Yun na po ang alok. So maganda sama-sama. Sa akin lang baka bubutasan eh. Hindi naman sa pagbibintang, pero normal naman siguro yung ganitong klaseng opinion. Lalo na sa nangyayari ngayon. Dahil ang dami ng ebidensya ang lumalabas na mastermind yung magpinsan. Pero sinong nakukulong yung mga inosente? Sinong iniimbestigahan yung mga inosente? So, Nung nabanggit niyo po sir na nag-confirm na napupunta po bukas, kasama po yung sa 103 po. wala pong nagko-confirm pa sa amin na pupunta. Ang sinasabi ko po, meron nang pumunta nung Biyernes. Baka po mamiskot na naman na rito. Nung Biyernes, siya yung nagsabi na yung 8 sa kanya naka-assign. Basta ano po, para tayo nitong pipinoyhenyo ha. Yung reason po niya, because with subpoena yung person po, inupina po namin siya because based on our initial investigations, lumalabas po yung pangalan niya. Director, confirm po ba na 14 Marines at 4 driver lang po? Doon sa 18 po, lumalabas 4 na hindi Marines. Yung 14 is yet to validate. Meron pong mga binigay silang pangalan doon sa affidavit na nasa active service pa ng PNP. At yun po, chinecheck pa rin po namin. Mahaba po, marami po talagang proseso. Kaya napakaganda po, sinabi naman po nung ating mga lumalabas na 18 at pati po yung mga kasama nila na handa silang humarap sa anumang investigasyon. At eto na po. At malinaw naman po, dinala ni Atty. Baligod sa Nagtataka kami bakit hindi sa Blue Ribbon, bakit gusto sa NBI. Wala akong nakikitang dahilan, kung hindi, tago kasi yung tanungan. Yun lang po yun. Diba? But sa Blue Ribbon, ay magkakaalaman. Ito po yung sagot. Kasi ang problema, papakita ko sa inyo, sila lang yung, pag in-interview ka ng media, pipick upin na ng taong bayan yan. Tapos lalabas, ay, ang bait-bait ni Bongbong Marcos. Tunay nga siyang hindi nagnakaw. Ang bait-bait ni Tambaluslos, hindi nga siya magnanakaw. Ay, ang salute sa inyo NBI. Kayo ang tunay na nag-iimbestiga ng maayos. Paano yung kabila hindi nakasagot? Kaya nga lagi natin binabanggit sa Blue Ribbon imbestigahan sa Senado para live. Yung sa inyo, kwento nyo yan eh. Natural, bida kayo dyan. Pero ito naman yung sagot, pakita ko sa inyo. Basahin po natin etong sagot ni Atty. Levito Baligod dito sa pagpapa-interview, pagpapa-propaganda. Hindi ko alam kung ito ba yung interview o propaganda ng NBI. No, kayo na lang humusga, ayokong humusga. No? So, sinagot niya mismo yung pinag-usapan nating interview. Anong sabi ni Levito Baligod? Dito muna tayo sa ano. Sabi niya, chismis. Diba? Anong nangyari sa NBI? Kayo ba chismis vlogger na? Diba? Kayo ba para na kayong wala na tayong pinagkalayo kung kay FLM. Para kayong si Boy Abunda na niyan. Para na kayong si Lolit Solis. Napunta ka sa chismis. Hindi ako nagsabi dyan. Si Atty. Baligod, Sabi niya kasi, NBI Director Matibag, sinabing tukoy na nila ang retired general na miyembro ng PMA Class 19 na nag-recruit sa 103 para sumama sa pagbibigay. Anong sabi? Di ba nabanggit niya yan? Yung nag-recruit dito sa 103 na bodyguard ni Saldico, tukoy na nila. Anong sagot? Chismis. Kasi nauwi tayo sa chismisan. Hindi tayo nauwi sa investigasyon. Hindi naman naimbestigahan yung maleta. Hindi naman naimbestigahan sinong nakinabang sa pera. Hindi naman naimbestigahan yung proyektong napuntahan ng pera. Nauwi tayo sa chismisan. Pambira, para tayo napunta sa artista vlogger Pangalawa, ito sinasabi naman ni Atty. Baligod. Sinagot niya rin yung sinabi. Ano sagot ni Atty. Baligod? Mas marangal ang 18K kasa sa iyo.
Ako I don't know if you will agree with me, pero agree ako, mas marangal yung 18K. Bakit? Matapang nilang hinarap ang katotohanan ng buhay. Hindi sila pumanig sa posisyon, sa pera, or sa magnanakaw. Huwag mong siraan sila base sa palpak mong intel. Basahin mo muna ang affidavit. Isa sa kanila, 9 years na kay Saldico. Meron din 7 years, may 5 years, at may 3 years. Yan po yung sinasabi natin. Nasa affidavit naman. Bakit sir ayaw ninyong basahin? Kaya nga nabanggit natin, kasi binanggit din sa amin ni Attorney Baligod yan. Parang hindi nagbabasa kasi. Tapos papa-interview. So, papalabasing masama. That is unfair. So, kaya sangayon ako, mas marangal ang 18 kaysa sa'yo. Bureau of Investigation, tapos palpak ang intel mo. Nakakahiya. Nasisira po ang NBI.